Kahit gabi na, humahabol pa rin sa mga terminal ang ilang maagang uuwi sa probinsya bago ang Pasko. Mula sa Maynila, may live report si Jamie Santos. Jamie. Atom, umabot nga sa labas ng terminal na ito dito sa Sampaloc, Maynila ang pila ng mga paserong nais sumabol sa night trip. Ngayong gabi, mahigit 3,000 pasahero ang dumating para umuwi sa mga probinsya panorte. Fully booked na sa terminal na ito ang lahat ng night trips. Pero wala naman daw dapat ipag-alala dahil may mga available pang biyahe sa mga morning trips. 95 na bus ang bumabiyahe sa terminal na ito araw-araw. Para sa Christmas season, nagdagdag na raw sila ng 10. At gaya ng sa terminal na ito, dagsa na rin sa iba pang bus terminal sa Metro Manila ang mga pasahero 6 na araw bago ang Pasko. Hindi maitago ni Rosie ang pananabik habang nag-aabang ng biyahe sa PITX. Bitbit niya ang mga tuyo at iba pang seafoods na iuuwi sa mga kaanak sa Pangasinan. Ilang taon kasi nga hindi kami nagpasko, hindi kami nag-New Year doon. Nga 20 years ata, ganun. Kasi elementary pa lang mga anak ko, di po na nakapag-graduate ngayon. O tapos na umuwi na kami sa bahay namin, sama-sama ulit. Pabenggit naman si Dina Faye na nasa PITX na 3 oras bago ang biyahe. Hopefully, hindi ma-traffic. Pero since uwian na kasi talaga, baka nga po traffic na agad. But hoping sana makarating din ng maaga. Sa ngayon, marami pa ang available na bus. Nagdagdag kasi ng mga bus ang iba't ibang kumpanya. Kaya hindi raw magkakaubusan ng mga masasakyan. Kahit pa sa December 23 kung kailan inaasahan ang pagdagsa ng pinakamalaking bilang ng mga pasahero. Pero sa isang bus terminal sa Cubao, fully booked na ang mga air-conditioned bus patungong Daet, Jose Panganiban at iba pang lugar sa Bicol Region mula pa noong December 19 hanggang sa mga biyahe sa December 31, 2025. Ordinary bus na lang ang available on a first-come, first-served basis. Samantala, sa Marikina City, hindi pa punuan ang mga biyahe patungong Visayas, ngunit inaasahang dadami pa ang mga pasero sa mga susunod na araw. Sa NAIA, dagsa na rin ang mga paserong magpapasko sa labas ng bansa. Ayon sa Manila International Airport Authority, nagsimulang kumapal ang bilang ng mga pasero noong unang linggo ng Desyembre. Kahapon, umabot sa mahigit 168,000 na pasahero ang dumating at umalis sa mga paliparan ng NAIA Terminals 1 to 3. Napansin daw nilang mas marami ang bumabiyahe ngayong Christmas 2025 kumpara sa parehong panahon noong 2024. Kung titignan mo yung domestic departure, so from Manila to the provinces, halos pantay sila ng arrival ng international. So it could mean that the arrivals coming home ay mga balikbayan going to the provinces. Atom, hanggang December 23 ang inaasahang dagsa ng mga pasahero sa terminal na ito dito sa Sampaloc. Pero tuloy-tuloy naman daw yung kanilang biyahe ngayong Pasko, maliban na lamang sa December 31 nang hanggang alas 11 ng umaga lang yung kanilang biyahe. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos. 7,000 pisong kita ng isang gasolinahan at cellphone ng mga tauhan ang natangay sa Kalumpit, Bulacan matapos hold-upin. May spot report si Tina Panganiban Perez. Wala nang nagawa ang 2 tauhan ng gasolinahang ito nang isama sila ng mga lalaking nakatakip ang muka sa loob ng cashier's booth. Napaiyak ang babae habang hinahalughog ng mga suspect ang booth. Pinagbantaan pa ang buhay ng isa. 5 minuto ang itinagal ng nakawan. Natangay ng mga suspect ang 7,000 pisong kita ng gasolinahan at mga cellphone ng mga tauhan ng gasolinahan. Natunton kalaunan ang mga suspect. Dahil doon sa cellphone na nakuha at natangay doon sa biktima, tunton po namin kung saan yung exact location, kung anong barangay. Na-recover sa mga suspect ang cash na tinangay sa gas station, mga cellphone, baril at iba pang gamit sa pang-hold up. Nakuhanan din sila ng mga sachet ng hinihinalang shabu.
Palakad-lakad naman ang lalaking ito sa harap ng mga tindahan sa Polomolok, South Cotabato nang bigla nitong batuhin ang CCTV camera ng isa sa mga tindahan. Ilang beses siyang sumubok pero hindi naman nakatama. Patuloy na tinutukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki. Nakuhanan naman ng isang motorista ang isang nagliliyab na motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sa Coronadal City. Sa investigasyon ng pulisya, sumalpok ang humaharurot na motorsiklo sa isang tricycle. Nasawi ang driver ng tricycle na isang senior citizen. Sugatan naman ang nagmamaneho ng motor. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para malaman kung may foul play, isa sa ilalim sa autopsy ang mga labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na natagpuan sa tabing ilog sa Benguet. I-DNA test din ito. Ang driver na huling kasama ni Cabral bago nasawi, itinuturing ng person of interest. May report si Bea Pinlac. Walang malay at naka-fetal posisyon ang matagpuan sa tabi ng Bued River sa ibaba ng Cannon Road ang babaeng ito. Balot na ng foil ng maiangat ng mga otoridad ang babae, nakinilalang si dating Public Works Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Isa sa mga itinuturing na mahalagang personalidad sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Kinilala siya mismo ng kanyang driver na si Ricardo Hernandez. Kwento ni Hernandez sa pulisya, galing sila ng Maynila at napadaan sa naturang lugar. Sabi daw niya, hinto muna sa gilid, tapos bumaba siya, kausap niya yung driver niya, bumaba siya, tapos akala ng driver nagpapahangin lang, kinicheck daw niya yung paligid. Maya, mga 12 o'clock, may dumating na nagpapatrolya na pulis. So sinabihan sila na bawal po dyan. Baka mga-aksidente kayo, sabi ng pulis, umalis po kayo dyan. So dahil may pulis na sumito sa kanila, umakyat sila ng Baguio. Nananghalian muna sila sa isang hotel sa Baguio bago muling nag-aya si Cabral na pumunta sa lugar bandang 2:00 ng hapon. Sabi daw ni Madam na baba muna ako rito. Nagpaiwan. Oo, paiwan na siya doon. Sabi daw niya sa driver na dito muna ako, paano ka muna dyan? Alis ka muna dito, hanap ka muna ng dyan. Opo. Pustuhan mo. Oo. Nang iwanan daw niya noon si Cabral, nagpalipas muna si Hernandez sa malapit na gasolinahan. Sinisilip niya si ma'am. Sinisilip niya kasi sabi niya, nakikita ko naman siya nung una. Sabi niya, sisilip na nandun lang. Nandun lang, nakaupo lang. Siguro, sa gilid ng kalsada. Gilid kasi ng kalsada yun pero mataas, medyo malalim yung bangin. Bandang 5:00 raw nang balikan ni Hernandez si Cabral, pero hindi niya ito makita. Hindi rin umano niya nakita si Cabral sa hotel at Camp 4. Kaya dumulog na siya sa pulisya. Bandang 8:00 ng gabi nakita si Cabral sa ibaba ng bangin, walang malay at may mga sugat sa katawan. Nakita namin sa baba as in fetal position. Tapos yung katawan niya, yung mga buto niya sa paa, durog na. Pasado hating gabi nang ideklara siyang patay. Ang labi ni Cabral, positibo na rin kinilala ng kanyang pamilya. Kami na yung anak ko tsaka ako na mismo nagsasabi na asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Tumutol nung una ang pamilya ni Cabral sa gusto ng DOJ na i-autopsy ang kanyang labi. Siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Nagdudusa na kami tapos ito mga ramdaman mo, pahirapan ka pa. Pero pumayag na rin sila kalaunan. I-DNA test din ito. Baka budol play di ba? Baka ibang katawang ginamit, sabi ng pamilya, sila na yon. Pero baka tumakas sa ibang lugar. Di ba? Marami kasi nagde-fake ng death certificate So naninigurado lang kami na siya talaga yan. Pinapasecure ng DILG ang mga gadget at iba pang dokumento ni Cabral kaugnay ng issue sa mga flood control project. Ang Office of the Ombudsman planong mag-apply ng cyber warrant sa Sandigan Bayan. Kailangan po talaga natin makuha agad-agad ang mga gadgets na ito at the risk of them being altered, erased by family members or friends. And we afford all the respect and condolences to the family, the bereaved family, but there is this state interest that has to keep moving, and that is the investigation on the flood control. Let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Sa ngayon, kinukonsidera na ng PNP na person of interest ang driver ni Cabral. Pero suspetsya ni Caloocan Representative Egay Erice, merong foul play.
Kaya maghahain siya ng resolusyon para mag-imbestiga ang Kongreso. Marami kasing tatamaan kung magsasalita si Yusek Cabral dahil siya'y nakakaalam ng mga insertions kung sino yung mga proponents. Siya nakakaalam. Pinaiimbestigahan din ng Independent Commission for Infrastructure kung meron nga bang foul play. Pero kung ang pamilya ni Cabral ang tatanungin, aksidente ang nangyari. Nagpunta siya dito para mag-unwind. Magkausap pa kami nung before that day. Sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umaten nung ICI meeting? Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinuturing ng Independent Commission for Infrastructure na central figure sa investigasyon ng flood control project si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Bago pumanaw, naipunto ng ilang sangkot sa flood control scandal ang kapangyarihan niya sa pagpasok ng pondo sa mga proyekto ng mga mambabatas. May report si Joseph Moro. Isa sa mga nasa sentro ng investigasyon sa kontrobersyal na flood control project, si dating DPWH Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Sa privilege speech si Senador Ping Lacson nitong Setyembre, ipinakita niya ang text umano ni Cabral sa staff ni Senate President Tito Soto. Inalok umano ni Cabral si Soto para magpasok ng proyekto sa 2026 National Expenditure Program, bagay na itinanggi ni Cabral. The DPWH Undersecretary that I mentioned to have offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026 National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Humarap sa Senate Blue Ribbon Committee sa Cabral pero wala siyang pinangalanang sangkot sa anomalya. Nag-resign si Cabral sa DPWH noong September 16. Sa paglutang ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, lumabas ang papel ni Cabral sa pagpasok ng mga proyekto na mga mambabata sa DPWH budget bago ito isumite sa Kongreso. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Kapag nirelease na ang budget, makakakuha raw ng komisyon ng isang mambabatas pati na rin ang ilang mga DPWH officials at engineers. Humarap si Cabral sa Independent Commission for Infrastructure pero nang muli siyang ipinatawag nitong Lunes, hindi na siya sumipot. Sa dami ng posibleng alam ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, maapektuhan kaya ng kanyang pagkamatay ang mga kaso ng gobyerno laban sa mga nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Sayang nga, hindi siya nakapunta. We were hoping to talk to her and tell us what she has done or what she knows. Sana, parang confession sana, but hindi siya sumipot sa amin kasi we felt na she can still change. It makes the work a bit more difficult now than it was before kasi you don't have the person who may be a source of information, no, implicating other individuals. So, yun, sa bandang yun. Pero meron pa din namang ibang tinitingnan na anggulo ang ating mga investigador para alamin kung meron pang ibang pagkukunan ng impormasyon na maaaring gamitin at maging kapalit nung salaysay ni Yusek Cabral. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa Cebu na si Sara Diskaya para harapin ang kanyang kaso kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Doon na rin siya idedetine. May report si Sandra Aguinaldo. Nakatakip ang mukha at bantay sarado ng mga taga-NBI si Sara Diskaya nang dumating sa Mactan, Cebu International Airport pasado alas 6 ngayong gabi. Agad siyang dinala sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court, Branch 27. Ang korteng nag-issue ng arrest warrant para sa kanya kaugnay sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Mananatili si Diskaya sa Lapu-Lapu City Jail. Nahaharap si Diskaya sa kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inaresto siya kagabi. May karapatan po kayong manahimik. The warrant which does not carry any bail is yung kaso po ng malversation. Meanwhile, the violation of RA 3019 has a 90,000 peso bail. Sa gitna ng pagkuha ng kanyang fingerprints, humirit si Diskaya sa media.
Kinunan siya ng mugshot pero nakablur na ang kopya na ibinahagi ng NBI. Habang ibinabiyahe patungo sa NBI detention facility, eksklusibo siyang nakausap ng GMA Integrated News. Sorry, what's your name again? What's your name again? John Consulta. Okay. Do you want to know what color bra I'm wearing? So you can report it as well. I just want to ask, ma'am, your thoughts about this. What do you think? I would love to hear from you, ma'am. I'm fine. I'm good. Pagdating sa NBI detention facility, muli siyang kinunan ng fingerprints at dinala na sa kanyang kulungan. Kaninang umaga, nakatalukbong, bulletproof vest at nakaposas na dinala sa Department of Justice si Diskaya. Kasunod niyan dumating ang mister na si Curly na mula naman sa Senate Detention Facility. Magkasama silang humarap sa preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa reklamong tax evasion na isinampa ng Bureau of Internal Revenue. Aabot sa 7 bilyong piso ang hindi umano na bayarang buwis ng mag-asawa. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, nag-file sila ng rejoinder at inaasang for resolution na ang tax complaint. Kinakailangan po na siya ay dumating dito kasi panunumpaan niya po yung kanyang rejoinder do sa tax evasion case before the prosecutor. Now, the case is submitted for resolution. You can expect that by next week, we will have the resolution out already. Natanong naman si Curly tungkol sa pag-aresto sa kanyang misis. Ano po ang mensahe niyo? Ikukulong na po yung asawa ni sir. Ano po nararamdaman ni sir? Paano po sa yung mga anak ninyo? Kamusta po? Sir. Ang isa pang dawit sa flood control scandal na si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, nagsauli naman ng dagdag na 71 million pesos in cash sa Justice Department. Bahagi umano ng hinihingi ng gobyerno para makapasok siya sa Witness Protection Program. Nito lang nakaraang buwan, nagsauli rin si Alcantara ng 110 million pesos. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.